Ang bahay sa dulo ng Calle 1. Sigurado ka ba dito tayo lilipat? Tanong ni Mara habang nakatingin sa lumang bahay. Tahimik ang paligid, halos walang tao, parang iniwasan ng buong lugar. Oo naman, sagot ni Daniel habang ibinababa ang kahon. Mas mura dito at tahimik. Tahimik nga, parang sobra naman, bulong ni Mara. Sa kabilang bahay, may matandang babaeng nakasilip sa bintana. Tinitingnan ka na naman nila, sabi ni Mara. Hayaan mo sila, bagong lipat lang tayo, natural lang yan. Unang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit. Daniel, narinig mo yon? Biglang tanong ni Mara. Alin? Parang may kumakatok. Sa pader. Tok, tok, tok. Napatingin si Daniel sa dingding. Baka daga lang, sagot niya. Hindi parang may ritmo. Tok, 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 tok. Mas mabilis, mas malinaw. Parang may gustong makipag-usap. Kinabukasan mga kapitbahay lumabas si Mara para bumili. Nilapitan siya nung matandang babaeng nakasilip kagabi. Ikaw yung bagong lipat? Tanong nito. Opo, sagot ni Mara. Mag-ingat kayo sa bahay na yan. Napakunot ang noo ni Mara. Bakit po? Hindi agad sumagot yung matanda. Sa halip, tumingin siya sa bahay. Tapos kay Mara. Hindi lahat ng lumilipat dyan nananatiling tao. Nanlamig si Mara. Ano pong ibig niyong sabihin? Biglang may sumigaw mula sa loob ng bahay nila. Mara. Napalingon siya. Pagbalik niya sa matanda. Wala na. Ikalawang gabi. Kanina ka patahimik ka, sabi ni Daniel. May nakausap akong kapitbahay, sagot ni Mara. Anong sabi? Mag-ingat daw tayo, sa bahay. Natawa si Daniel. Matatanda talaga, mahilig manakot. Biglang, tok, tok, tok. Pareho silang napalingon. Mas malakas na ngayon, hindi na sa pader, kundi sa sahig. Sa ilalim. Bulong ni Mara. Dahan-dahang lumuhod si Daniel at kumatok pabalik. Tok, tok tahimik, tapos tok, 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 tok. Mabilis, parang galit. Biglang umangat ng bahagya ang sahig. Sumigaw si Mara. Daniel, ano yon? Ang sikreto kinabukasan, hinukay ni Daniel ang bahagi ng sahig. Sigurado ka dito? Tanong ni Mara. Oo, may something dito. Habang hinuhukay. May lumabas na kahoy na pinto. Isang maliit na trapdoor. May basement? Bulong ni Mara. Dahan-dahang binuksan ni Daniel. Amoy bulok, malamig, madilim. May hagdan pababa. Baba tayo, sabi ni Daniel. Hindi, wag. Pigil ni Mara. Pero bumaba pa rin si Daniel. Walang ilaw, pero parang may gumagalaw. Sigaw niya mula sa baba. Daniel, akyat ka na. Tahimik. Daniel? Dahan-dahang umakyat si Daniel, pero paglabas niya, hindi siya agad nagsalita. Nakatitig lang siya kay Mara. Anong nakita mo? Nanginginig na tanong ni Mara. Ngumiti si Daniel, pero hindi siya yung Daniel na kilala niya. May nauna na pala sa atin dito, sabi niya. Ano? Hindi pala tayo ang bagong lipat. Kinagabihan, kumatok ang mga kapitbahay sa bahay nila. Buksan nyo. Alam naming nandiyan kayo. Sigaw ng matanda. Walang sumagot. Pinilit nilang buksan ang pinto. Pagpasok nila, walang tao. Pero may dalawang bagong litrato sa dingding. Isang mag-asawa. Ngumiti. Si Mara at Daniel. Pero luma na ang litrato. Kupas. Parang matagal nang nakatira doon. Biglang nagsalita ang matanda. Sabi ko na nga ba, hindi sila bagong lipat. Tao ang nawawala. Hindi ang bahay ang pinapalitan. Sa ilalim ng bahay, sa madilim na basement, naririnig ang boses ni Mara. Daniel, nasan tayo? Sagot ni Daniel, pero pa-echo. Hindi na tayo aalis dito. At sa itaas, may bagong mag-asawa na dumating. Ang mura ng bahay na to sabi ng lalaki. Ngumiti ang babae. Tahimik ang buong lugar. At sa ilalim ng sahig, tok, tok, tok. Daniel,
Naririnig mo pa rin ba yan? Nanginginig na tanong ni Mara. Tahimik si Daniel. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala. Nakatingin sa sahig. Daniel? Lumapit si Mara. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi na sila kumakatok, sabi niya. Ha? Ano tong naririnig natin? Ngumiti siya. Kasi nasa loob na sila. Biglang tumigil ang tunog. Sobrang tahimik. Parang may hinihintay. Gabi. 1:13 ng madaling araw, nagising si Mara. May malamig na hangin na dumampi sa mukha niya. Daniel? Bulong niya. Wala sa tabi niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Narinig niya ang mahinang boses. Tulong. Tulungan mo kami. Nanggaling sa sahig. Hindi. Hindi totoo to. Bulong niya, pero lumuhod siya. May tao ba dyan? Tanong niya, biglang sumagot. Dito kami. Nasaan kayo? Sa ilalim mo. Napaatras siya. Sa basement pagbukas niya ng trapdoor. Bukas na. Hindi tulad kahapon. Daniel? Sigaw niya. Walang sagot. Bumaba siya. 1 hakbang. 2. 3. Habang pababa siya, mas dumadami ang boses. Sama ka sa amin. Hindi ka na rin makakaalis. Katulad namin. Tumigil kayo, sigaw ni Mara. Biglang may humawak sa paa niya. Sumigaw siya. Pagtingin niya. Walang tao, pero may mga marka ng kamay sa balat niya. Parang may humawak talaga. Ang natagpuan sa pinakailalim. May nakita siyang pader. Puno ng mga marka, mga guhit, mga pangalan. Isa-isa niyang binasa. Lito, 1,978. Maribel, 2,003. Ramon, 2,011. Hindi sila nakaalis. Bulong ni Mara. Biglang may ilaw na sumindi sa likod niya. Si Daniel. Nakatayo, pero iba na ang aura niya. Daniel, tara na, umalis na tayo. Umiiyak na, sabi ni Mara. Ngumiti siya. Hindi na pwede. Bakit? Dahil alam na natin. Alam ang alin? Lumapit siya. Mara, hindi sila biktima. Ha? Tagabantay sila. Nanlamig si Mara. Tagabantay ng ano? Dahan-dahang itinuro ni Daniel ang likod niya. Nang lalabas. Ang tunay na nilalang, dahan-dahang umingay ang buong basement. Krar-rar. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Daniel, ano yon? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, napangiti siya. Mas malapad. Mas hindi na tao. Biglang bumukas ang sahig. Isang maitim na butas. Walang ilaw. Walang dulo. At mula doon, may umakyat. Hindi malinaw ang itsura. Parang anino. Pero may hugis ng tao. Pero mali. Baluktot. Hindi normal. Ang tagal naming naghintay. Sabay-sabay na boses ang narinig. Hindi. Umatras si Mara. Pero may humawak sa likod niya. Yung mga pangalan sa pader. Gumalaw. Lumabas. Mga kamay na gawa sa anino. Hinawakan siya. Isa ka na sa amin. Bulong nila. Hindi. Bitawan niyo ako. Sigaw niya. Tumingin siya kay Daniel. Tulungan mo ako. Tahimik siya. Tapos sinabi niya, ako ang nagbukas. Nanlaki ang mata ni Mara. Bakit? Para makaalis ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Kailangan may papalit. Huling twist. Biglang nawala ang lahat. Tahimik, madilim. Tapos, liwanag. Nasa labas si Daniel. Sa harap ng bahay. Normal. Parang walang nangyari. May dumating na kapitbahay. Bagong lipat ka? Tanong nito. Ngumiti si Daniel. Oo, kami ng asawa ko. Nasaan siya? Tumingin siya sa bahay. Ngumiti ulit. Nasa loob lang. Sa loob ng bahay. Sa ilalim ng sahig. Naririnig ang boses ni Mara. Mahina. Paulit-ulit. Tulong. Tulong. At sa pader, may bagong pangalan. Mara. 2,026. At sa taas, may kumatok sa pinto. Isang bagong mag-asawa. Ang ganda ng bahay. Ngumiti si Daniel. At sa ilalim ng sahig. Tuk, tuk, tuk.